Hello mga kababayan, nandito na naman po tayo para ipakita natin ang kaganapan na naman po dito sa Pilipinas. Pero bago po tayo magtuloy, magandang araw po sa lahat, magandang gabi, magandang umaga kung saan lupalo po tayo ng ibang bansa, lalo-lalo na po dun sa ating mga subscribers na mga OFW. Magandang araw po sa inyo, naway nasa magandang kalagayan po kayo kung saan po kayo ngayon. Ito po ipapakita natin ngayon. Ito po ay good news dahil po nagkaroon na po tayo ng kaliwanagan sa lahat ng pangyayaring katarantaduhan, kadimunyuhan ni Marcos BBM. Alright? So, ang mismong kapatid niya na si Senator Amy Marcos ay nag-file po ng kasong kriminal nitong 5 tao na to na talagang kahit ikaw mismo ay masasabi mong kulang pa yan. But anyway, magandang result na lang po ito dahil po inumpisa na po ang kasong criminal case laban nitong 5 tarantado na bumuo para makidnap po ang ating mahal na Pangulong Duterte. Panoorin po natin ang balita ng Agila Net 25. Samantala, naghain ngayon ng kasong kriminal at administratibo sa ombudsman si Senadora Amy Marcos. Laban po yan sa ilang matataas opisyal ng gobyerno na sangkot sa pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. Naging basehan na reklamo ng Senadora ang Chairperson's Report ng Senate Committee on Foreign Relations na siyang naging bisiga sa ginawang pag-aresto sa dating pinuno. Si Vic Sumintak sa balita. Naghain ngayon sa Office of the Ombudsman ng kasong kriminal at administratibo si Senadora Amy Marcos, chairperson ng Senate Committee on Foreign Relations, laban sa mga matataas na opisyal ng gobyerno na sangkot sa pag-aresto at pagpapadala sa The Hague, Netherlands kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sinabi ni Senator Marcos na kabilang sa mga sinampahan niya ng kasong graft and corruption, arbitrary detention at grave threat sina DILG Secretary John Vic Remulla, DOJ Secretary Boying Remulla, PNP Chief General Romel Marbel, CIDG Director Major General Nicolas Torre at Special Envoy Marcos Lacanilaw. Ayon kay Marcos, pinagbatayan ng kanyang reklamo sa Ombudsman ang Chairman's Report ng Senate Committee on Foreign Relations na nag-imbestiga sa... Okay, mga kaibigan, napakagandang balita po ito na alagang nagkaroon na ng kaliwanagan po ang pagkidnap po nila sa ating mahal na Pangulong Duterte. At ako'y naniniwala na ang Panginoon po ay nasa atin. Malapit na po lumiwanag ang madilim nating tawag nitong administration ni Marcos na balot ng kadimunyuhan. Ito naman si Senator Amy Marcos, sa totoo lang, wala naman po ako nitong kumbaga masasabi dahil po from the start po na nanalo itong si Marcos for president, wala naman po tayo narinig na talagang nagsalita siya laban sa mga Duterte. She's always positioning on neutral no matter what happens. So magandang idea naman po yun. Kaya ngayon pinopromote ko siya ni VP Sara bilang senator. Pero nasa atin po yan, either ibubuto ba natin si Senator Amy Marcos or si Camille Villar. Nasa atin po yan. Sa bagay, bakante naman po ang 11 and 12. Pero para po kay Senator Amy Marcos, ito po ang ibigay natin sa kanya. Palakpakan po natin siya. Ayun. Okay, so alam naman natin na si Senator Amy Marcos at talagang kaibigan po sila ni VP Sara. So magandang kaganapan ito dahil po ang 5 tarantado na ito ay talagang tuluyan ng makukulong. Kumbaga para sa akin, dapat lifetime imprison ng animal na ito sa totoo lang, kulang na kulang pa ang kaparusahan nitong 5 demonyo na ito dahil po walang kabayaran para sa akin walang kabayaran ang pinaggagawa nitong mga tarantadong 5 personal na ito. But anyway, this is a start of good news, and I heard that ang dalawa ring
council ni former President Duterte ay naghain po ngayon sa Netherlands ICC at tinanggap naman po ito ng judge ng ICC at si Attorney Harry Roque ay nagsalita rin. Papalabas natin sa ating susunod na vlog. Nagsalita na po si Attorney Harry Roque. Malapit na po makauwi si Tatay Digong. Tama, di ba? Palakpak po tayo. Ayan. Maganda po yun na balita kasi po sabik na po ang mga Pilipino sa pagbabalik po ni President Duterte. Alam mo, hanggang ngayon, hindi ko pa rin siya pwede tawagin former president kasi para sa akin, si President Duterte ay manatiling presidente sa lahat. Kahit pa po maging presidente si BP Sara, ang nasa puso po ng Pilipino ay is always a president forever. Kaya mahal na mahal po natin si Tatay Digong. Okay, so magandang balita po ito dahil po nag-file na ng criminal case. Tatlo atang na-file ni Senator Amy Marcos. At alam nyo ba, ito palang ginawang Senate hearing ni Senator Amy Marcos ito po sa Pilipinas ay pinapanood din pala ni Attorney Kaufman, yung counsel po ni President Duterte. At alam po bang sabi niya, malaking tulong po ang ginawa ni Senator Amy Marcos na Senate hearing. Kumbaga pag-iimbestiga ano po ang talagang nangyari, sino ang nagpakidnap, sino ang pinuno, sino nag-utos. Nagkaroon po ng ang tawag nito idea, nadagdagan po ang what you call this ebidensya ni Attorney Kaufman para po ma-convince ang ICC court na hindi po dapat manatiling nakakulong ang ating pong mahal na Pangulong Duterte. Okay? So sa susunod na vlog papalabas po natin yan. At saka ito pa, merong bagong pasabog si Attorney Harry Roque. Alam nyo ba, itong pamilyang Marcos talagang nabahira na talaga silang magnanakaw eh. Kasi po, meron pong inilabas si Attorney Harry Roque na isa pong nakakahiyang balita na ito ngayon ay nagsisirculate sa lahat ng news outlets ng Hong Kong na hindi po maganda ang ibinalita sa mga pamilyang Marcos. Okay, abangan nyo po yan sa susunod natin na vlog. Marami pong salamat sa inyo. Naway nagustuhan nyo itong ating video ngayon. Itong kuro-kuro natin. And sa lahat po ng ating OFW, marami pong salamat sa inyo. Kayo naman po talaga ang tinatawag natin na bayani. Dahil inuulit ko po ito, kung wala pong mga OFW, matagal na pong tumaob ang ekonomiya ng Pilipinas. Kaya saludo po ako sa inyo, mga OFW. Patuloy po sana kayong manood. Keep on watching my channel. Like I said, kami naman po na Pro-Duterte Vlogger. Kami po ay ang tawag dito, nagtutulungan, nag-exchange po kami ng information para po may mabalita po tayo, makatulong po tayo sa ating ang tawag nito grupo na naghahangad ng katotohanan, katarungan nitong masalimuot na administration ni Marcos. Alright? So, keep on subscribing. Kindly share po nitong ating channel para po dumami ang ating mga subscribers and natural, makatulong din po tayo. Marami pong salamat sa inyo and sa mga kapatid nating Muslim. Assalamualaikum po sa inyong lahat.